Parang nagpe-perform ka eh. Parang, gagawin ko to para sa Pilipinas. Nadidelete yung, yung idea eh. Kumbaga may nagme-message sa akin, things you wanted to say but never did. Asan yung Pilipino dyan? Asan yung Pilipino dyan sa gawa mo? Ako! Diba? Ako yung Pilipino dun sa gawa ko. Diba? Hindi ko na kailangan na magbarong pa ako. Or para nang sabihin na, iangat natin ang sining ng Pilipino. Parang ganun eh. Kaya mo na yung history na magdikta or maghusga sa'yo eh, kung ano yung ginawa mo eh. Nakatulong ba yun? Or alam mo yun, o hindi? Jeloy, kumusta? Okay lang, okay lang. Ito, haba ng nilakad. Ma-basketball ka diba? Dati nag-varsity ka. Dati, high school. Varsity. Ano yung gusto Galing mo? mo, paano mo nahanap yun? Siyempre, binasa Galing, ko yun. lapit, Ano yung gusto mo tungkol sa basketball? Basketball? Ano ba? Well, nung bata ako, siyempre mas gusto ko yung parang competition, nagkakasakitan kayo. Kasama yun dun eh. Sa yung glory nung pag nananalo ka, ganyan. Yeah, pero early on, di ko naman siya naisip talaga na ika-career ko. Alam mo yun. Talagang lang, parang sa pandakan yung mga kaibigan ko, mga nagbabasketball. So, tambay-tambay. Yun yung ginagawa nila eh. So, yun yung mga para kasali ka doon sa kanila. Kaya matutuwag basketball. Gano'n. Tapos, eventually, minahal ko na rin siya. Parang gano'n. Pero nabasa ko na nag-try out ka para sa varsity. Tapos sabi mo na di pala para sa'yo. So, bakit hindi siya naging para sa'yo? Pagdating ko ng college sa UST, tinry ko lang, alam mo yun. Hindi ko naman, parang side quest lang kasi talaga yung basketball noon sa akin. Parang, ang tawag dito. Yun nga, side quest lang siya. Kasi ang kinuha ko noon, fine arts eh. Pero tinry ko lang. Parang, malay mo, dun pala. So, hindi pala. No? Kasi nga, nung high school ako, laki ko eh. Malaki na ako sa high school eh, para sa high school, mga 5'11". So, malaki na ako nun. Ang position ko nun. Ganda, no? Basketball pinag-usapan natin. So, ang position ko nun, center. So, paglipat ko ng yung college, yung tryout, marami na mas malalaki. So, hindi ako sanay dun sa position na nilagay. Actually, sa totoo lang, hindi nga ako umabot nung laro eh. Oo. Parang drills pa lang ngayon. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi ko na pala kaya. Siyempre, sinaseryoso yun sa college. Hindi pala ako ganun. Hindi ako para dito. Parang ganun. Pero, dati pa naman sure na ako dun. Parang hindi ako dun sa sports. Sa disiplina ba? O yung intensity ng training? Ano ba yung may dinala ka ba sa basketball na parang pinapag-isipan mo pa or dinadala mo pa sa buhay mo? Ano ba? Hindi, siya eh. Parang trip ko sa kanya yung feeling ko nga, Pinoy term to eh. Yung sports. Sports ka. Parang gano'n eh. Sports yan si Jello eh. Parang feeling, ano ba siya sa English? Parang sportsman. Parang gano'n nga. Sporty. Yung, di ba may term na sportsmanship? Parang gano'n. Sa Pilipino kasi parang pag tinawag na sports ka, ibig sabihin nun, natanggap mo pag natalo ka. Di ba? Yung feeling ko, Pinoy term siya eh. Yan, parang sports yan, ganyan. Siya, parang, yun, yung, pati yung term na, it's it's part of the game, yan. Gusto ko yun eh, na parang kasama lahat yung gagawin mo. Matatalo ka, sasaktan ka, mababalya ka, ganun. Or, yun yung nagustuhan ko dun sa sports. Actually, kahit ano naman
sports. Pero yun yung trip ko nun nung natingin ko nadadala ko ngayon na parang ganyan talaga sumali ka alam mo yun, parang may chance talaga na matalo ka or ma-injured ka or kung ano man. So yun, para sa akin yun. Pero hindi naman yung work ethic. Parang hindi naman. Yeah. Although, parang ang na-adapt ko siguro yung sa utak ko lang to feeling ko lang to yung mga Kobe, na mga Mamba mentality, mga ganun. Pero, hindi ko rin masasabi na parang nasa puso ko siya ng todo. Okay. Siyempre, nasa Amerika ka ngayon. Tapos, yung basketball culture natin, sobrang lakas. Doon malakas din. So, paano mo ma-differentiate yung, I guess, yung culture around basketball? Kasi para sa atin, malaking bagay talaga ang basketball. In terms of yung community, especially kung galing kang hirap. Pero sa Amerika, paano mo mako-compare or ma-differentiate yung pagkaka-sports? Ang weird nga niya kasi hindi ako naglalaro dun Talaga? Bakit? Wala. Siguro, may, tatay na ako Dami ko nang gagawin. Pero fan pa rin ng basketball. Yung Golden State. Pagdating ko ng San Francisco, sakto nag-champion. So, nandun ako lahat ng parade. Lahat ng nanalo sila. So, ayun lang. Pero siguro yung connection niya sa akin, parang yun nga sabi ko kanina, side quest siya Parang part lang siya ng isang mas malaking community doon sa amin, sa Pandakan. Para siyang, hindi naman initiation, pero parang gano'n parang, lahat ng binata, magdedeboto kay Nazareno lahat dapat nagba-basketball, lahat ganyan. So, parang mas more siya yung sa peer, yung mga tropa mo. Parang doon ko nahanap yung community. Hindi sa mismong laro sa basketball. Parang gano'n. Pero hanggang ngayon, nanonood ako. Ganun lang. Hanggang gano'n na lang. Hindi na ako naglalaro. Maliban sa art and photography and even basketball, ano pa yung mga communities na feel mo may connection ka? Music. Yan. Mga banda dito. No? Dahil, di ko alam, fascinating, parang makakilala mo yung mga nandun sa playlist mo. Parang gano'n. Kagaya sino? Ano yung mga pinapakinggan mo ngayon? Madami sila, Four of Spades, sila, sorry, iba. Lahat, SB19, Beanie, kahit hip-hop, sila Wayan, Flo G, lahat. Di ako, nagdi-discriminate sa music Kahit game ako, parang yun. So yun, music, ano pa ba? Medyo boring lang yung buhay ko Ba't mo sasabi boring ba? Family, music, photography. Boring ba yun? Medyo, parang, ewan ko. Parang paulit-ulit, gano'n. Pero na-enjoy ko yung kaboringan ng buhay ko ngayon. Na-enjoy ko siya yung sa Amerika, paggising, mag-aatid ng anak sa school, nakabike, tapos magkakape kami ng asawa ko, tapos uuwi, magkikwentuhan. Paulit-ulit to. Talagang ito talaga yung nangyari araw-araw. Naisip mo ba nung bata ka na ganito ang buhay mo pag ganitong edad ka na ito ba yung na-imagine mo para sa sarili mo? Wala, 0%. Bakit? Ano yung na-imagine mo para sa'yo noon? Ano ba? Nag-iiba-iba siya pero una sa lahat, hindi ko na-imagine na pupunta ako ng ibang bansa. Kaya nga hindi ko ginalian sa English Nung high school ako pati college, kasi sa isip ko, alam mo yun, dito naman ako mas gusto ko magaling akong mag-Tagalog. Parang ganun. Tapos na yun, nagulat ako na titira pala ako sa Amerika, no? Ayun, tsaka ano pa ba? Siguro yung family din, no? Okay lang sa akin kung magkaroon ako ng anak or hindi. Nung dati, yun yung mga nasa imagination ko na parang ayos lang kung hindi muna or andyan na, ganun. Yeah. Turned out, 25 years old, may na ako may anak na ako 33 na ako, so yeah.
Ayun. Okay. Ano yung pinaka siguro importanteng leksyon para sa'yo sa pagiging tatay? Tatay? Mm. Wow. Ang hirap Pinakamatinding leksyon. Actually, marami naturo sa akin yung anak ko eh. Hindi niya alam na marami siyang naturo sa akin. Mentor pala. Mentor ko siya Oo. Kasi pagdating ko na Amerika, wala talaga akong alam gawin Alam mo yun? Kasi bunso ako sa bahay. Tapos may kapatid akong 2 babae. So, tapos yung nanay ko parang okay lang sa kanya na mag-drawing lang ako na mag-drawing. Hindi ako masyadong gumagawa ng mga gawaing bahay. So, pagdating ko na Amerika, yun, kailangan ko gawin lahat yun. Siyempre, tatrabaho yung asawa ko. Tapos, ako nandun ako sa bahay nun So, kailangan kong matutunan lahat yun. Gumawa ng breakfast, magluto, mag-alaga ng bata, magpalit ng diaper, mga ganun. So, ano bang pinakamatinding lesson niya? Siguro para sa sa practice mo bilang isang artist. Meron ba natutunan ng anak mo tungkol sa art? More on parang ngayon tinatrato ko yung pagiging tatay ko, yun talaga yung main na trabaho ko na tungkulin ko Alam mo yun? So kailangan kong galingan dito sa mga yung mga sa ilalim nun. Yung mga tatay ako. Tapos sa ilalim nun, photographer ako, author ako, ano pa ba? Kahit lahat na nandyan So parang ang lesson ko kailangan kong galingan dun sa mga yun para magampanan ko yung tungkulin ko as tatay. Parang ganun. So ano lang siya. Yun yung main drive. Okay. So siguro yung natutunan ko, pag may anak ka na pala parang may pagkaibang kabaliwan siya Parang bigla ka ng parang game ka na Kahit anong gawin Hindi ka na masyadong punk. Katulad doon. Parang mas ka na ngayon Kasi nga may literal na umaasa sa yung buhay ng tao, di ba? Kumbaga, kung tatamad-tamad ka, mamamatay yun, di ba? Parang Tamagotchi, parang ganun. Parang ganun Parang ganun siya. So, kailangan mong galingan. Parang ganun. Siguro yung main lesson na natutunan ko sa pagiging tatay siguro. Okay. Natuloy-tuloy pa lang ang bata pa na anak ko So, tuloy-tuloy pa lang. Tsaka pag tatay ka, asawa ka din di ba? Asawa ka din ng asawa mo So, marami siyang may maasa ka sa'yo. Maraming lessons. So, enjoy naman. Ako, nag-enjoy ako. Okay. Sa totoo lang, talagang trip na trip ko talaga. Talaga? Solid yun. Talagang trip. Dapat ina-enjoy naman yung trabaho mo. Minista mo kasi yung mga iba't ibang na ginagawa mo. Tatay ka, asawa, photographer, author. May isa akong parang gusto itanong sa'yo. Kasi alam ko meron kang background na gumaganap ka sa mga documentary projects na nasa storyline ka dati. Tapos, yung mga references mo din dati, mga documentaries talaga. Masasabi mo ba na documentarian ka? Oo. Yun ang feeling ko. Parang kung pwedeng isa lang na tawag. Siguro yun, okay ako sa documentarian. Okay. Kasi parang, sa totoo lang, dun lang din umiikot yung ginagawa ko Kumbaga, sa lahat ng project, kahit pa dun sa mga, kunyari, vlog, di ba, nagpa-vlog ka, documentary lang din siya di ba, ng buhay mo So, parang ganun. Tapos, yung mga projects ko, kung di ako nagdo-document ng buhay ng ibang tao, yung buhay ko yung dino-document ko. So, mas gusto ko siya na itawag, Hindi lang siya, hindi lang siya common, na documentaries, documentarian. Hindi ko alam kung anong tawag So, ayun. Okay. At paano mo madidescribe yung atake mo na bilang isang documentarian? Kasi pag documentarian, and alam mo to siguro kasi naka iba't ibang documentary projects ka na din bilang isang photographer or behind the scenes na may sense na yung journalism kasi medyo hard yung yung pagkakaintindi doon.
So, meron kang body of work na personal at expressive. Tapos yung journalism, yung tingin ng mga tao, very hard and objective din. So may subjective and objective part sa practice mo. Paano mo siya nadudugtong? At paano mo siya naiintindi para sa sarili mo? Ganda, no? Ano yan iniisip ko rin yan lagi. Oo. Kasi parang, tas naisip ko, pagka nagsushoot ako ng kwento ng ibang tao, klarong-klaro yung role ko sa utak ko na nagdo-document lang ako. Hindi ako kailangan kasali. Alam mo yun? Kumbaga para akong langaw. Kailangan, kumbaga may kitang-kita ko yung camera na hawak ko. Ano siya, para siyang harang, para siyang gate. No, na hindi ka dapat ma-attach ng todo. Yung mga ganun. Tapos, pero pagka ang dinodocument ko is yung sarili kong buhay, pag kinukunan ko ng pictures yung pamilya ko sa bahay, talagang ano siya, kabilang dulo siya nung ginagawa ko sa labas. Di ko na rin na-feel na may hawak akong camera. Parang pag nandun ako, pag kinukunan ko yung buhay ko, buhay ng pamilya ko, feeling ko, kasali ako. Kasali ako sa nangyayari. Parang ganun, no? So, mas loose. Siguro. Magandang ano rin siya parang thank you din dahil namulat nga ako mula sa documentary, sa storyline. Kung saan talagang kailangan mo lagay sa utak mo na yung kinukunan nyo is kwento nila yun. Diba? Huwag kang makisali. Huwag kang kung kahit gusto mong makisali na, hindi po ganyan, dapat po ganito yung ano nyo, yung paniniwala nyo, di ba? Hindi. Kailangan mo lang makinig, tsaka kuhanan sila kung ano yung nangyari. Hilang. Walang iba, walang labis, walang kulang. Kahit ilaw, no? Kung nasan lang may ilaw, yun lang yun. Parang ganun eh. Okay. Siguro sa documentary work mo, ano yung pinaka malala na environment na napuntahan mo na parang tumagos talaga sa utak mo na naramdaman mo yung experience na pinagdaanan mo doon? Simple lang to. Sa may Happyland, sa Tondo. Kasi growing up, kala ko, kala ko parang mahirap kami kahit hindi naman bala. No? So kala ko yun na yun. Kala ko yun na yung kapos kayo, parang ganun. Tapos, nung nakapunta ako doon, talaga palang grabe. Kumbaga doon ako na mulat na may mga tao talagang literal na tulog sila sa basura. Parang ganun. Tapos, actually, dami kong realizations doon na hindi sila tamad. Maaga silang magising. May nagtatrabaho na agad sila pagising. Mas pagod pa sila, pawis na pawis sila. Parang gano'n eh. So, yun yung mga natutunan ko. Bata pa ako nung nakarating ako doon. 19 siguro. So, hanggang ngayon, inaalala ko siya. Siyempre, gusto ko, kikwento ko rin sa anak ko. Kung pwede ko siya dalhin para makihalubilo. Tsaka, makita niya kung ano nangyayari, no? Sa ibang tao. Na actually, kapwa mo yun eh. Kapwa mo, Pilipino yun eh, di ba? So, siguro yun. Actually, madami pa. Ang dami ko nang ginawa. Pero yun yung lagi kong iniisip yun na parang na medyo nainis din na alam yun, ang tagal na ganun pa rin yung nangyayari dun. Parang ganun. Okay. Yung earlier work mo, I feel like yung pagkaintindi ng tao ng documentary, yung journalism, yung earlier work mo, mas apparent doon. Pero since nag-move ka sa Amerika, paano nag-iba yung style mo? Well, kasi pagdating ko na Amerika, hindi ako pwede magtrabaho eh. Oo nga. So, wala akong choice, kundi kung gusto kong mag-photography, kailangan kukunan ko ang nangyayari sa akin. Yun lang yun, di ba? Yun lang yung pwede kong kunan. Hindi naman ako pwede lumabas. May bantay ako. Nagbabantay ako ng bata. So, kumbaga nangyari doon, parang naging siya, introspect naman, di ba? Papasok yung
naging papasok na yung tutok ng camera. Hindi na siya buhay ng ibang tao. Sarili mo na to. Parang ganun eh. Na hindi ako sanay gawin nung nandito ako sa Manila. Kumbaga wala akong pictures masyado ng pamilya, ng parents ko eh. Sa bahay. Parang feeling ko dito, pag uwi ko, tapos na yung trabaho ko as a photographer. Parang kailangan ko na ilapag yung camera. Kumbaga parang break ko na. Alam mo yun? May sinabi ka nga dati na nalabasa ko. Sabi mo na parang nung nasa Pilipinas ka, medyo naging complacent ka sa personal work mo kasi lagi kang may shoot. Mm-hmm. So, saan nanggagaling yung complacency na yun? Na bakit sa kung saan ka galing, hindi mo nagagawa or hindi mo na-exercise yung pagkaka-creative mo na nagiging complacent ka. So, saan kaya nang nanggaling? Kasi pag lumabas ka, unli na yung kwento eh. Unlimited eh. Kailangan mo lang maghanap eh. Di ba? May freedom ka eh. May freedom ka eh. Pag lumabas ka ng bahay, kahit sinong kausapin mo, may kwento na yun eh. Pwede ka na mag-build ng kahit ano, pwede ka na. Hindi ka mawawala ng ikikwento. No? Eh pagdating ko dun sa Amerika, parang yung first 3 years talagang isolated. Nandun lang ako sa bahay. So, siguro yun nga, doon na nag-react yung sarili mong ang tawag dito, creativity. Na parang, kailangan mong, pag-artist ka, parang kailangan mong masuka eh. Parang kailangan mong masuka parang may sakit ka sa tiyan eh. Oo. Tapos kailangan mo siya masuka para maging okay ka na. So, parang gagawa ka talaga ng paraan para makagawa ng something. No, siguro yun nangyari sa akin. Nag-document ako ng sarili kong buhay dun sa Amerika. Para malabas ko yung kung ano yung napipili ko, no? Kung ano yung umaano sa tiyan ko. Parang ganun siya eh. Na-imposter syndrome ka ba? In a sense na, and again, magkukot ako ng isang video na napanood ko sa YouTube. Kasi may napanood ako na photographers na they left their photojournalism job para mag-move sa isang remote part ng California na 2,000, 3,000 miles away from the capital. Tapos wala na silang assignment. Tapos yung isa, medyo kakastart lang ng career niya and hit the ground running. Dami niyang projects sa pinakamalaking newspapers, whatever. Tapos bigla naging remote yung buhay niya. At medyo nag-soul search siya ng konti na parang kung gagawa ko yung work ko dito, yun bang work na gusto kong gawin? So para sa'yo, nung naging mas introspective ka, may sense of uncertainty ba na ito ba yung work ko? Na ito ba yung gusto kong gawin? Ito ba ako? May nagka-ganon ka ba nung nag-pivot ka ng direction? Actually, nangyari, parang yun pa yung naging gamot. Parang yun pa yung naging gamot, no? Yung nag-introspect nga. Kasi bago yun, doon ako nakakaramdam ng insecurity eh. Na parang yung mga kasabay ko, nagdo-document ng sumabog na bulkan, or alam mo yun, yung talagang mga big events sa Pilipinas. Tapos ako parang, shit, andito lang ako, kasama ko yung anak ko. Wala akong magawa, alam mo yun. Karga mo yung anak mo, tapos parang, anong gagawin ko? Parang ganun. Kumbaga parang, late na ba ako? Parang ganun. Kasi nga nakita mo sila na parang, nananalo ng mga ganitong mga award. Di ba ganun ba? Di ba? Siyempre tatamaan ka pa rin kahit gaano ka confident. So, ayan. So, yun yung time na yun. At nung na-disco, parang may nag-click lang sa utak ko na actually ano yun eh, parang may wildfire nun eh. Sa San Francisco. Tapos parang nasa California. Tapos pula yung langit. Yun yung naalala ko eh. So ang naisip ko nun, kailangan, dapat nasa labas ako ah. Alam mo yun, dino-document ko yung nangyayari. Pero may nag-click lang sa utak ko na parang, kasi nakita ko si Nara na natutulog, na kulay pink siya. Kasi nare-reflectan siya ng ulap na, kasi nga, yung buong California nun pink eh. So ayun, tapos naisip ko,
pwede ko rin makunan yung epekto nung nangyayari. Kahit personal lang to. Di ba? Yun na, doon ko na-realize na ba't hindi ko ikwento yung yung nangyayari lang sa buhay ko. Alam mo yun? Kumbaga, kwento rin naman to eh. Di ba? Kumbaga, kahit micro story lang siya. Kumbaga, kwento ko to, history rin naman namin to eh. Parang pwede kong pakita yun na, ito, nakunan kita nung wildfire. Nakunan ko yung natutulog ka, pinapatulog kita. Parang ganun. So, doon na siya nag-click na parang medyo nagamot niya rin yung nafe-feel ko na uncertainty no, na parang, okay, pwede ko to gawin. Alam mo yun? Kumbaga kung may makakitang isang tatay sa California na parehas ko, nakakadating lang doon, tapos makaka-relate siya doon sa trabaho ko. Kahit isa lang yun eh. Parang malaking bagay na yun eh, di ba? Parang nagawa mo na yung kailangan mo gawin eh. So, yan, parang yun yung parang hindi siya, parang naging gamot siya eh. So, totoo lang. Okay, ganda nun. I guess also sa aspeto na yan, yung bagong experience mo na bilang isang immigrant ng Amerika, ano sa tingin mo ang pinaka-mahirap sa proseso na yun, aside from yung sa pag-aantay ng papeles na hindi ka makatrabaho, ano yung pinakamahirap na part sa pagiging Filipino immigrant sa Amerika? Actually, kahit sa buong mundo, no? Parang lumipad. Kunyari kalapate ka o ibon ka. Tapos hindi ka makalanding. Parang ganun eh. Parang wala. Kumbaga, ngayon, umuwi ako dito, hindi na ako taga dito. Di ba? Parang balikbayan ka. Hindi mo alam kung magkano yung pamasahe papuntang Rotonda. Yung mga ganun. Or iba rin yung sa'yo ng ibang tao na parang, sa yung chocolate ko. Yung ganun. Alam mo yun? So parang sa Pilipinas, balikbayan ka. Pero pag dumating ka naman doon, foreigner ka pa rin eh. So parang yun yung isa sa dilema na hanggang ngayon na hindi mo kaya feel ko kung ba't ako aligaga. Kumbaga kahit saan pa rin dumadapo kung saan. Kasi nga andun pa rin yung feeling na yun eh. No, na parang once lumabas ka dito sa bansa mo, yun na yun. Alam mo yun? Kumbaga, hindi ka na taga dito. Pero ang hirap na, no? Hindi mo na, kasi nga, pagdating mo dito, iba ka na rin eh. Oo. Diba? Tapos, pag nandun ka naman, hindi ka rin naman taga dun eh. Oo. Sa isip mo, bakit ganun? Bakit yung mga Pilipino, pag nakita na umalis ka na, parang hindi ka na taga dito. Syempre, alam natin kung pag umalis ka na, tapos nasa ibang bansa ka na, syempre, foreigner ka in the eyes of yung mga taga doon. Pero may medyo phenomenon to eh, sa mga Pinoy na pag bumalik ka na, taga-abroad. Tapos, yung privilege na porket na nakatira ka sa ibang bansa, pag nandito ka na, parang iba ka ng tao, na hindi ka na, parang ano na nangyayari na ngayon sa pagkaka-Pinoy mo. Ngayon ngayon na nakatira ka na sa ibang bansa. Well, wala naman siyang para sa akin, wala naman jurisdiction yung pagiging Pilipino mo, di ba? Wala naman siyang, dito ka na, hindi ka na Pilipino, alam mo yun. So, ganun ka pa rin naman eh. May inis ka pa rin kung ano nangyayari dito. Di ba? Hindi mo naman pwede alisin yun sa'yo eh. Di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, hindi na ako pwede mainis dyan. Hindi na ako taga dyan eh. Yung mga ganun, di ba? Pero yung pagtingin ng mga ibang tao sa'yo na parang nahihirapan ka ba doon na parang iba na ang tingin sa'yo ng mga ibang tao porket nakatira ka na sa ibang bansa? Hindi naman. Parang, alam mo yun, siya eh, parang, yun nga, feeling ko, wala kang, it's none of your business, no? Kung ano yung tingin sa'yo ng ibang tao. Wala nang magagawa dun eh. Pero yung kailangan mo kontrolin yung may magagawa ka eh. So, pero gets ko yung sinasabi mo na ganong pakiramdam. Weird. Weird siya. Pero okay lang, alam mo yun, kahit kailan di ko siya kasi taga dito ako talaga. Dito ako nakatira, alam mo yun. Kumbaga,
kapag pinarashoot mo ako sa gitna ng kahit saan sa Pilipinas, makakauwi ako sa bahay namin eh. Alam mo yun? Hindi ako mawawala dito. Taga dito ako. Alam ko yung kakausapin ko. Kaya akong makitulog sa kahit saan. Alam ko, hindi ako mawawala. Alam mo yun? Oo. So yun, confident naman ako dun eh. First generation Filipino immigrant ka, in a way. And I guess yung anak mo, magiging second generation siya. Napag-isipan mo na ba yun? Yung kung anong mangyayari sa experience niya sa pagiging Pilipino ngayon na nasa Amerika siya. Kaya lagi ko siya dinadala dito eh. Oo. Lagi ko sinusubukan every year, ganyan. Kaya kung mawala kasi yung identity no ng pagiging, hindi naman pagiging Pilipino. Magkaiba kasi siya eh. Iba yun sa Amerika eh. Diba? Iba yung, hindi ko naman sinasabi ibang race yung Pil-Am sa Pilipino ah. Pero magkaiba siya. Hindi talaga siya parehas, no? Hindi siya, ano to, debate siguro to. Pero nung pagdating ko doon, yun yung napansin ko, no? Magkaiba siya. Iba yung joke, diba? Iba yung, kasi doon parang adobo, na Shanghai, ganun eh. Pero kung taga dito ka, pag Pinoy ka naman, alam mo yung mga nuance, yung sabihin natin ano ba, soft drinks nilalagay sa plastic, yung mga ganun. Na mga malilit na bagay na baka hindi magets ng mga nandun. No, so, pero parehas siyang valid. Saka parehas din siyang maraming challenges na valid din. Diba? Marami rin siyang kasiyahan na valid din. No? Magkaibang struggle siya eh. Yung Filipino immigrant tsaka yung mismong mga taga dito, mga Pilipino. Parang gano'n eh. So, kaya ako, pinifigure out ko lang na nilalagay ko lang lagi sa utak ko yun na hindi ko kailangan hanapin yung nararamdaman ko dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Iba yun eh. Magkaiba siya sa akin. Okay. Interesting. Sige. So, yung pinakasikat mo na project, yung things you wanted to say but never did. Meron siyang, in the eyes of the audience, nag-foster ka ng sense of trust sa mga nag-submit sa'yo ng mga sikreto nila. Paano mo ngayon naiintindi ang idea na trust and honesty, especially sa social media na ngayon, na alam natin na kahit gaano ka vulnerable online, hindi yun yung buong storya. So, para sa'yo, paano mo pinipili, especially para sa project na yun na sobrang vulnerable para sa mga ibang tao, paano mo pinipili yung gusto mong ilabas at yung para sa'yo lang? Marami siyang grounds eh. Kasi una siya lahat, yung social media may mga rules yan eh. Okay. Diba, hindi ka pwede magsabi ng tungkol dito. Huwag naman yung masyadong ganito. Walang mga words na ganito. So, una, kasama na yun. Tapos, magandang aral din yan. Kasi syempre, kinukwento ko yung buhay ko. Diba? Pag-pa-upload ako ng picture ng pamilya ko. Diba? Paano yun? Diba? So, ano siya eh, parang continuous na learning siya sa akin eh. About consent, no? Siyempre, papaalam mo sa anak mo, sa asawa mo. Ito yung maglalabas ako ng picture, ito yung picture, parang ganun. Yung trust naman sa parang ano siya eh, parang hindi mo naman siya hihingin eh. Alam mo yun? Parang binibigay lang siya sa'yo ng tao, hindi mo naman siya hihingin eh. Hindi mo pwede sabihin, pagkatiwalaan niyo ako parang ganun. Alam mo yun? So, hanggang ngayon hindi ko siya tinatry i-figure out eh. May marami akong bagay na hindi ko tinatry i-figure out. Na parang, kung ano yung nangyari, yun lang muna siya. Siguro after ilang years, doon ko itatry i-solve kung bakit nagkaganon. Sure, nagpapaalam ka sa mga nagsasabit ng mga sikreto. Pero in terms of yung pagpipili kung ano yung lalabas, sinasabi mo ba na parang hindi ka nagpapaalam sa audience mo? Pwede. Kasi part ng project is, pagka sumali ka doon, kailangan, kumbaga may tanong doon na parang, pumapayag ka ba na i-publish to?
sa libro, sa exhibit, o kahit saan. So may mga ganong tanong sa ginawa kong form Oo. sa things you wanted to say but never did. So, pag sumali sila, pag naglagay sila doon ng entry, most likely alam na nila yon na pwede yung lumabas, pwedeng hindi. No, lalo na ngayon, 300,000 na yung sulat doon. Oo. Tapos, may mga nagtatanong sa akin, ba't hindi pa lumalabas yung pinasa ko? Kumbaga, 2,000 pala yung nagagawa ko. Oo. No, 300,000 yung sulat. So, matagal-tagal pa. Mm. Pero yun, no, parang, and yung mga tao, napansin ko, karamihan naman sa kanila, hindi naman nila inaantay yun ma-publish. Parang sapat na yung may nakabasa nung, yung alam nilang may nagbasa nung sinabi nila. Mm. Na parang, yun nga, pinagkakatiwalaan nila na parang, oy, Cheloy, sorry, sa'yo ko naiiwan tong sulat ko Parang ganun. Feeling ko, okay na yung mga tao sa ganun. Hindi na nila kailangang hanapin na, asan na yung sinabi ko sa'yo? Parang ganun. Gusto lang na nila isuka. Kaya, kasi yun nga yung project Mm. Di ba? Parang magkakaiba siyang part Mm. Pero pinakamalaking part niya, kita mo naman sa numbers, 300,000 na yun natanggap. So, pinakamalaking part niya is tumanggap ng sulat. Hindi mag-publish ng sulat. Mm. So, yeah. Sa daming mong submissions, ano yung pinakamadalas na problema? Mga mga tema, ganun. Oo. Mental illness. Mga sexual assault sa pamilya. Mga regrets. Nalalaman mo rin, kahit wala silang sinusulat na age, malalaman mo rin kung ilang taon na sila base sa mga problema nila Merong problema lang sa pag-ibig. So, bata pa to, ganun. Merong mga regrets sa buhay nila. Tapos meron ding mga simpleng-simple lang. Tapos meron ding mabibigat, sobrang bigat na mga problema. Pero usually yung mga ganun, trauma, family, sa relationship sa magulang, mga ganun karamihan. Sobrang daming ganun. No? Nakakatawa nga kasi hindi ko naman hindi ko alam na gagawin ko to. Qualified. Sa totoo lang, hindi ako qualified. Wala akong pinag-aralang psychology or kung ano man. Pero yun na yun di ba? Parang yung binigay sa yung project sa totoo lang, para akong hirap nito Pero ganun talaga yun May mga submissions ba na parang masaya ang mga tao na sa pinag-usapan na natin yung mga problema ng mga tao. Pero meron ba yung mga I guess, kung saan masaya ang mga tao, yung mga sinasabi nila sa'yo? Ano yung mga masaya? Madami. Yung mga, Jeloy, wala akong mapagsabihan pero 3 years na akong hindi sober. 3 years na akong sober. Mga ganun. Or napigilan akong uminom. Yung mga ganun na maliliit na kwento na hindi nila ma-share siguro sa iba. Yung mga ganun. Or finally, hindi na ako takot sa boses ng asawa kong ng maltrato sa akin. Parang ganun. So, yung mga ganun na parang survival na stories. Karamihan na nababasa ko na positive dun sa project. Mga ganun. So, parang in a way, parang refresher din siya sa akin. Na parang, alam mo yun. Actually, gustong-gusto ko rin yung mga nagme-message sa akin na, Jello, yung salamat dito sa project na to, i-unfollow na kita. Ang ganda. Kasi parang tapos na. Okay na ako. Hindi ko na kailangan to. Okay. Parang ganun. Tapos na ako dito. Para siyang airport So parang may pupunta, tapos may alis na rin doon sa project na yun. Hindi na nag-a-appeal sa kanila, which is okay din yun para sa akin. Yeah. Happy ka ba na sa success ng project na to na kasi nasabi mo dati na hanap mo yung boses mo kasi sa project na to. Pero may sense ba na kasi sa success niya, feel mo ba nalilimit ka din or nababox in ka din sa project na to?
na parang meron siya kasi parang paradox. Mm-mm. Would you say na nililimit ka sa, kasi ito yung mga tingin sa mga ibang tao na, ito si Jello, ito yung ginagawa niya. Gets. Pero may balak ka ba na gumawa ng mga ibang things? Parang or nata-typecast. Oo. Ganun, eh. So, paano mo yun na proseso? Hindi hypocrite ako pag sinabi kong wala ako nang feel na gano'n. Kasi nga minsan, hindi nila alam photographer pala ako. Or, photographer ka pala. Or hindi na nila alam yung mga dati kong project na ginawa. Pero maliit na bagay lang siya kung kukumpara mo dun sa nagawa mong malaki. Di ba? Kumbaga yung nagawa mo, minsan lang, di naman lahat bibigyan ng ganun ng ganung kalaking responsibilidad So parang yun na lagi ko iniisip na sa totoo nga lang, ano siya para siyang diving board nga. Yun yung sinabi ko Parang ang binigyan ng parang ang binigyan ng airport, no? Nung project na to. Parang niya akong binigyan ng airport para makalipad pa ako sa gusto kong gawin. Ang dami niyang binigay sa akin na na kailangan ko, no? Makapag-establish ng sarili kasi kailangan mo lahat yun Lalo kung, alam mo yun, hindi ka naman mayaman o wala kang connection. Nag-umpisa ako doon, wala naman talaga akong kilala So yun yung yung lagi ko sinasabi sa isip ko na mas malaki yung magandang epekto niya kaysa dun sa mga maliliit na mga bagay na matatali na yung pangalan mo dyan sa project na yan. Na, di ba? Masaya yun. Di ba? Kumbaga, ano ba siya? One hit wonder? Parang ganun sa mga singer, di ba? Masasabi mo ba lahat may ganun? Di ba? May listahan nga ng malulupit na one hit wonder, di ba? So, alam mo yun, hindi siya, hindi siya, tsaka naniniwala ako, marami pa akong gagawin. Kumbaga, nag-umpisa pa nga lang dahil dyan Mahirap mag-start Kaya yung mabigyan ka ng privilege na ganyang kalaki na start. Di ba? Parang, yan. I mean, naisip ko talaga, pero hindi, masyado siyang maliit na mga problema kumpara dun sa laki nung naitulong sa akin ng project. In a way, sarili kang American dream. Parang ganun siguro. Pwede. Alam mo yun, parang ayoko nung word Pero parang ganun siya na siguro inspiring sa iba. Pero para sa akin, para lang siyang hinain yun sa'yo Alam mo minsan nga nag-iisip ako, chamba ba to? Naka-chamba ba ako parang, pero hindi siya ganun Parang marami kang, kumbaga, kung nagbabato ka nung papel doon sa trash can, feeling ko kung chamba yun, 4 lang yung, yung kalat doon Tapos nakashoot ka na Pero kung halos yung buong kwarto, kalat na, tapos nakashoot ka na isang beses, chamba ba yun, di ba? Hindi pinaghirapan mo yun Baga, mag-fail ka maraming beses Tama. Parang ganun Gets. Sa work mo, and medyo pinag-usapan na din natin, siguro may undercurrent ng politics sa work mo in a way, even though hindi siya kasing explicit or obvious. Kasi at the core of it, yung work mo, tungkol siya sa mga kinikim-kim na mga tao, na yung problema nila, yung aspirations nila. So, para sa'yo ba, is it important for artists to take a stand? Is it important for artists to believe that politics is part of everything we do? Mahalaga ba yun? Una sa lahat, mahalaga yun. Tingin ko. Dapat ba? Yes, dapat. Pero naniniwala ako, totoo, sa sarili ko lang naniniwala naman talaga ako na may stand tayo lahat Ibig sabihin ba, pag hindi mo sinabi online, wala kang stand? Parang ganun Di ba? Marami akong kakilala na, pag nakausap mo sila, may stand sila Hindi naman kailangan lagi mong i-announce yun di ba? Unless, di ba, nasa sa'yo na yun Kumbaga, sa akin, ang naisip ko lagi, may platform ka
Di ba? 900. Isang million mahigit yung nakikinig sa'yo. Parang kailangan mong, hindi para sa kanila na sabihin yun. Pero alam mo yun, baka meron kang matulak na konting na needle, kung may magsasabi ka. Pero hindi ko ginajudge yung mga tao kung hindi nila sinasabi yun. Kung ano yung stand nila. Diba? Kasi pwede may stand ka sa utak mo eh. Diba? Na ayoko tong, parang gano'n naman dati, diba? Wala naman tayong alam eh. Hindi mo alam yung boboto ng kapitbahay mo eh. Diba? Hindi mo alam yung politics niya. Diba? Hindi mo naman yun alam eh. Para sa akin yun, ayoko magsabi sa iba na, magsalita ka tungkol dito. Alam mo yun? Bakit ganun, di ba? Kailangan bang pilitin yung mga tao na magsalita? Lalo na kung di pa sila ready or di pa nila napag-aaralan. Yung ganun. Pero yun nga, feeling ko 90%, 95% ng artist, I'm sure meron silang stand, meron silang inis or tuwa, alam mo yun, may nararamdaman sila. Hindi naman nila kailangan sabihin yun eh. Hindi nila yung kailangan i-announce lagi. Right. Lalo na kung di mo pinag-aralan, di ba? Di baling wag na lang. So kung yung isang artist, apolitical, at hindi naman in-announce, pero yun ang stance niya, yun parang counted ba yun? O dapat meron kang tiwala sa isang bagay? I mean, kung sa sarili ko, magagalit ako. Sa sarili ko, magagalit ako sa sarili ko. Kung may pananiniwalaan ako, tas hindi ko sinabi o hindi ko pinaglaban. Pero kung ikaw, hindi mo pinaglaban yung nasa isip mo, hindi ako magagalit sa'yo. Hindi naman kita kailangan, hindi kita, alam mo yun, hindi kita dala. Dala mo yung sarili mo eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Pero magagalit ako sa sarili ko pag alam kong ito yung pinaniniwala ko pero hindi ko masabi. Kasi may magagalit sa akin, mababash na mga ganyan. Hindi ko siya iniisip eh. Hindi ko siya, kumbaga, di magalit na lang kayo sa akin. Kaya sasabihin ko talaga. Parang ganun. So, pero kung sa ibang tao, ibang artist, hindi ko naiisip na, I mean, ikaw yun eh. Diba? Sarili mo siyang moralidad. Ikaw na yun. Hindi ko na yun cargo. Parang ganun. So, okay. Feel mo ba may responsibilidad ang mga Filipino artists abroad bilang ikaw isang Filipino immigrant ngayon? May responsibilidad ba ang mga Filipino artists abroad para iangat or ibuhayin pa ang sining Pilipino? Yes or no? Meron ba silang responsibilidad na parang, nandito ako, nakatira ako sa ibang bansa, kailangan ko pa ibuhayan ang Pilipinas? Or wala silang obligation? Feeling ko kasi kapag inisip mo yun, nadidilute siya eh. Alam mo yun? Paano siya? Parang nagpe-perform ka eh. Parang, gagawin ko to para sa Pilipinas. Alam mo yun? Nadidilute yung idea eh. Kumbaga may nagme-message sa akin, things you wanted to say but never did. Asan yung Pilipino dyan? Asan yung Pilipino dyan sa gawa mo? Ako! Diba? Ako yung Pilipino dun sa gawa ko. Diba? Hindi ko na kailangan na magbarong pa ako. Or para lang sabihin na, iangat natin ang sining ng Pilipino. Parang ganun eh. Kumbaga, parang mas maganda kung hindi mo na siya pinaplano eh. Kaya mo na yung history na magdikta or maghusga sa'yo eh, kung ano yung ginawa mo eh. Nakatulong ba yun? Or alam mo yun, o hindi? Yeah. Feeling ko pag mas pinaplano mo siya, mas corny. Yes. Parang corny siya pagka para to sa kultura. Parang ganun eh. Parang inisip ba talaga nila yun? Di ba? Inisip ba yun ng mga artist noon? Ewan ko. Baka or hindi. Ewan ko. Hindi ko siya niisip eh. Pero siguro zoom out. Ano ba ang kailangan para iangat pa ang sining Pilipino para sa'yo? Kung may
magbibigay sa'yo ng oportunidad na baka pwede pa tayong umangat as artists? Ano pa ba ang kailangan? Hindi, kaya kailangan itrato ng gobyerno ng Pilipinas na mahalaga yung mga artist, mahalaga sila sa lipunan. Hindi lang sila nagdo-drawing or kung ano-ano. No? Kailangan natin ng suporta, di ba? Kasi hindi naman kasama sa trabaho natin kasi natin yung mag-research, magtumuha, mag-isip ng idea, di ba? So hindi kailangan ng suporta ng mga artist sa Pilipinas lalo. No? Tingin ko doon natin yung mapapaangat eh. Di ba? Kung yung gustong maging filmmaker, hindi niya na kailangan magtrabaho sa call center o sa kung saan man. Di ba? Kung meron siyang suporta na gusto mong gumawa ng docu, gawin mo yan, no? Di ba? Or gusto mo magpinta, gawin mo. Kailangan ma-realize, no? Kahit di nga ng gobyerno, sama na yung gobyerno kasi sila yung pinakamalaking magagawa dito. Pero pati na rin ang mga Pilipino na yung mga downtimes, yung mga natin, nagko-consume tayo ng art eh. Di ba? Nanonood ka ng movies, nanonood ka ng teleserye, ng reels, kung ano-ano. Kumbaga, artist naman gumawa nun eh. So, kailangan na yung bang tratuhin yung mga artist as part, no? Ng komunidad talaga. Through yung mga suporta nga. Parang dun eh. Dun siya eh. Wala namang, ewan ko, hindi ako sa yung Filipino yung style. Parang may ganun ba? Siguro yung mga Filipiniana na mga painting, parang ganun. Pero hindi siya ganun eh. Parang basta bigyan mo yung mga tao ng suporta, yung mga artist, bigyan mo sila ng laya. Magagawa yung mga bagong style man o kung ano mang approach, di ba? Freestyle lang eh. Kailangan natin yung suporta na yun. Jeloy, maraming salamat Thank sa you. time. And good luck sa lahat. Good luck sa lahat. Thank you, Zay. Salamat. Sir.